Hello, Sagittarius, Sun, Moon Rising, and Venus Signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung naka-resonate kayo. So, first card ni Sagittarius, we have the Hanged Man. And so, Hanged Man is, um, this is an invitation for you to step back muna sa kung ano yung ginagawa ninyo, ano pinagkakaabalahan ninyo, for you to be able to do some kind of reflection, do some kind of contemplation. Kasi instead na nag-aantay kayo na nag-aantay, 'di ba, of what is going to happen next. Kasi maaari no na meron doong mga delays, merong mga blockages sa mga ginagawa ninyo, and it's because paraan 'yon ng universe para magkaroon kayo ng pagkakataon para makapag-focus muna kayo sa inyong sarili. Okay? Kasi kung patuloy na uusad 'no, kung ano man ang ginagawa mo, kung merong patuloy na progress, you wouldn't have time, 'di ba, para sa sarili mo, para makapag-isip-isip, makapagmuni-muni. Kasi nga nakatuto ka doon sa kung ano man ang inyong pinagkakaabalahan or anong ginagawa. And, with this, pupuwede rin na ito din pagkakataon ninyo para makapagpahinga kayo. No, makapag-isip, makapag-contemplate, makapagpahinga, yung gano'n, okay? So, what else? We have the Nine of Cups, ayan, so napakaganda, 'di ba? Parang ang narinig ko agad, you are going to take stock of your achievements, of your accomplishments, you know? Kaya parang tinitignan ninyo, pinapanood ninyo yung mga naging tagumpay ninyo or yung mga bagay 'no, na bunga ng inyong tagumpay. 'Di ba? Yung gano'n. Parang ini-enjoy ninyo ito. So, you will be happy, you will be enjoying, the outcome 'no, ng kung ano man ang inyong mga ginagawa. So, feeling ko din dito, you are definitely going to be very happy about what is happening in your life. You're going to be very happy about, sa mga nangyayari, sa buhay ninyo sa ngayon, ano. May mga magagandang, ah, magagandang resulta, mga ginagawa ninyo, mga bagay na pinag-e-effortan ninyo ah, is going to, tawag dito, have a positive outcome, yung gano'n. At saka, these are your wishes coming true, 'no. May mga wishes ka na magka-come to fruition na din sa ngayon kaya magiging masayang-masaya ka. So, what else? We have Two of Wands, ayan. So, ang daming opportunities 'no, na paparating. Maaari na marami ka din plano sa ngayon at, maganda rito kasi habang ikaw ay nagpaplano, habang ikaw ay, habang ikaw ay nag-iisip kung ano yung, mga gagawin ninyo, may opportunity na lumalapit. Meron ng lumalapit sa inyo na mga posibilidad na ninyong i-consider. So, that's good. So, tignan natin kung ano pa ang mga messages para kay Sagittarius. And by the way, maraming salamat for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay yan sa akin. And also, please click the join button sa baba ng video kung gusto niyo na mag-join sa membership. So, we have abundance, Sagittarius, no? So, pwede na ito din yung isa sa mga blessings na dadating sa inyo kasi si Nine of Cups is also about blessings coming your way. No? So, this is blessing. No? This is an abundance of money coming in. Yung number 8 kasi, ano yan material and financial success, that is infinity. So, tapos doble pa kasi 88 siya, doble yung energy ng abundance mo at ng financial and material success mo. So, tapos infinity pa 'to. So, ibig sabihin parang walang humpay, walang tigil ang kasaganaan na pupuwedeng ma-experience ninyo. Maaaring tuloy-tuloy, maaaring ngayon magki-kickstart and it's going to last for, a lifetime, 'di ba? You never know. Kaya yun, that's really beautiful. So, we have perseverance,
kung ano man ang tagumpay na makakamit ninyo sa ngayon or ano man yung mga tagumpay na nakamit na ninyo, and it's because of your perseverance. Maaring yung pag-persevere ninyo ang isa sa pinakamalaking ingredient kung bakit kayo nagtagumpay, no? Pupuwedeng gano'n 'yun. Or for some of you, in order for you to reach the pinnacle of your success, ito yung panawagan sa inyo. Magsikap ka, magtiyaga ka, mag-persevere ka. Kasi ito yung pinaka-importante or maaring ito lang yung hindi masyadong ito yung medyo nagkukulang siguro kayo, 'di ba? Kaya ini-specify dito na you need to persevere. All right? So what else? We have number 26, love partnership. O pwede rin ang iba sa inyo dito, baka papasok no, sa isang love and romantic relationship. Baka magsisimula pa lang kayo na magkaroon ng partnership in love. No? Pwedeng ganon. Pwede rin na sa ngayon you are going to be pwedeng meron na kayong love relationship ngayon, merong existing na kayo na relasyon. Pero pwede na ano pa lang kayo, pupuwede na mas ide-develop niyo pa ito, mas lalo pa ninyong pag-iigihan ang, pag-aayos 'no, ng inyong relasyon, pagpapalakas, pag-i-strengthen ng inyong, love relationship. So, we have number 96, forgiveness. Baka baka merong hindi kayo pagkakaintindihan ng inyong person recently at maaaring kaya gusto ninyong mas magiging maayos ngayon ang inyong partnership, ang inyong relationship, kasi baka dumaan kayo doon sa pagsubok na mga pagsubok yan yung mga dahilan ng kung anong pinag-aawayan, ganyan. Pagsubok yan sa inyo ng universe. Kung hanggang saan ka, 'di ba? Kung hanggang saan ka maninindigan, papaano mo papakita yung pagmamahal mo, ganyan. So, yun. And maaari, no, Sagittarius, na magpapatawad ka. No? Maaaring sa ngayon, you will be willing to forgive na your person. Kung ang person mo yung nagkamali, yung person mo yung nagkasala sa'yo, may pagkukulang, maaaring, pwedeng hihingi siya ng tawad sa'yo, pwede rin naman na hindi, pero gusto mo lang na magpatawad so that gumaan na yung inyong pakiramdam. Diba? So, pwedeng ganun din ang ganun, ang ganap. But, for some of you, pwede rin na ikaw yung siguro hihingi ng tawad. Kung kayo naman yung nagkamali, baka kayo yung hihingi ng tawad. Handa na kayong humingi ng kapatawaran ng inyong person, 'di ba? Pero minsan din kahit may mga iba sa atin na kahit hindi ikaw yung kunyari nakagawa ng pagkakamali, pagkakasala, pero ikaw pa rin yung humihingi ng tawad. 'Di ba? May mga gano'n, para lang na hindi na tumagal ang hindi pagkakaintindihan, para hindi na lumala kung ano man. Kasi kilala mo naman yung inyong person. Kung ang person mo kunyari masyadong ma-pride, 'di ba? So, ayaw mo na ng magtagal pa ang hindi ninyo pagkakaintindihan. Kaya kahit hindi ikaw yung may kasalanan, kahit hindi ikaw yung may pagkakamali, pagkukulang, ikaw na lang ang humihingi ng tawad just to, shorten, 'di ba, kung ano man yung hindi ninyo pinagkakaintindihan, 'di ba? So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.